Good evening mga ka-Navi. Ito si Pinoy Navigator in Canada. Ito kararating ko lang dito sa part ng Edmonton. They call it Wegreville. At dito ako naka-check-in sa West Motel. At okay naman ang kwarto. Kahit papano, kahit I only paid for one night for 107. Yeah, I think, yeah, that's $107. So, okay, let's see the room. Pagpasok mo, ito na. May sofa. May sofa na rin. Yan, no? At andyan na rin yung center table. Tapos, dito naman sa bandang mga paglagyan ng gamit, no? Tapos mayroon din na TV, may ref, tapos may microwave, may coffee maker. Yun nga lang. Oo, pag ganing mo ganyan, andyan na yung bed. Not bad. So halagang 107. So it's okay. Isang gabi ka lang naman matutulog. Tapos puntahan naman natin dito. Gusto mo unwash dito. Ang pinakalababo. Ups. Okay lang. Tingnan natin itong washroom naman nila. Nice. Ito na yung washroom nila. So hopefully may mainit bukas. Para maganda, para dito yung mga towel nila. Tapos yung flooring nila is carpeted. Ayan. Tapos yan gamit ko. Tapos ang highlight dito ay kasi dumaan ako ng Saskatoon. Pagin mo natin ilaw para hindi magastos sa dumaan ako sa Saskatoon. Dinaanan ko yung dati kong kasamahan sa Hatch. Masasabi natin naman na nakatulong tayo sa kanya dahil sa nung nandun sa amin, ako ang linapitan niya, nag-seek ng advice. So ayun, pinayuhan ko siya na kung may opportunity sa Saskatchewan, doon siya. At buti nakinig naman, at sa ngayon PR na siya. At dumaan ako nga doon sa trabaho niya. At ito, binigyan ako ng pagkain. At pinagpipilitan dahil sa totoo lang hindi ko na sana tatanggapin kasi meron akong bago ako umalis sa sa Regina, may Jollibee doon, kaya ayan, bida-bida ako. So tapos ito dito siya nagtatrabaho sa part-time niya sa Vern's VP Pasta. At nagpaluto siya ng chicken. Parang chicken parang popcorn. So ito chicken din. Okay, thank you Kuljit. Yung sinasabi kong tao ngayon, yung naging kasama ko sa sa Hatch, part-timer namin doon sa agency pala siya. So Indian siya, Indian national, pero marunong magtagalog kasi sa Pilipinas sila tumira.
mayroong magtagalog. So, yun. Nakakatuwa naman dahil nung na-PR siya, ako yung unang niyang tinawagan na, Kuya, PR na ako. So, mabuti naman. At least nagkwentuhan kami kanina. Hindi ko na hindi ko na kinuha ng video kasi privacy sa kanilang kumpanya kasi mukhang yung company na yun ay Chinese ang may-ari, so hindi ko pumilit. Total binigyan na tayo ng nagpabangon pala. May libreng pang hapunan at saka pang na rin, pang almusal bukas. So yun, nakakapagod ang mag long drive pero exciting bawat probinsya o bawat lugar ng aking napupuntahan, lalo from pang ilang province na ba to, parang pang ilang stop ko na to. So tinignan ko yung odometer ko nina, naka-accumulate na ako ng 3,000 plus na 3,000 plus kilometer. I'm not sure but I think from Toronto. Then first stop ko sa Thunder Bay. So umalis ako sa bahay ang around 3:45. Tapos nakarating ako sa Thunder Bay ng mga 8:30 ng gabi. So doon ako nagpalipas. Then pag-check out ko sa umaga, nag-ikot-ikot din ako. Nag-try ako mag-search ng Filipino restaurant. But hindi tayo pinalad na meron tayong nahanap, yung Casa Ilocana. Kaso wala silang physical na store. Kasi kumukuha lang sila ng ng orders, tapos tsaka nila lulutuin. Kaya umulis ako sa sa Thunder Bay. Then dumiretso ako ng Winnipeg naman. So pagdating ko sa Winnipeg, at doon naman ako natulog for the second day. Doon ako natulog sa sa Thunder Bay. Dalawang mukha, ayun pala salamin. salamin. Ayong nakatago sa iyo. So, yun. From Thunder Bay to Winnipeg, depende sa traffic din. Around 6 to 7. Siyempre, minsan hindi naman tayo nag-i-speed dahil madulas ang kalsada. So, going easy lang tayo. Huwag tayong mag-speed kasi malayo ang ating lalakbayin. So, nakailang probinsya na ako, nakatatlo. Kasi from yung Ontario, kasi yun ang probinsya ng tinitiran ko. So Winnipeg, Manitoba, Saskatchewan, kasi natulog ako sa Regina, at ngayon dito sa Alberta, malapit. Ito nasa 1 hour na lang yata to sa city proper ng Edmonton. Not bad. Kaya yun, sarap magliwali. Ganito ko ini-spend ang aking bakasyon. December usually ko kinukuha yung aking bakasyon. Tapos yun, may time, mahilig kasi akong mag long drive.
parang ano ba, exciting yung bawat pupuntahan. Yun nga lang mahirap mag ano, gusto ko sanang i-vlog lahat yung ano rin, yung lahat na pinupuntahan ko. Pero mahirap pag ano, phone lang ang gamit mong ginagamit ko sa pagre-record. At siyempre pag nagda-drive ka, hindi naman pwede kakagadong ka sa camera sa nag-video ka habang nagda-drive, bawal na bawal dito yan sa Canada. So yun, mga istorya ko na lang, kinikwento ko na lang yung mga napagdaanan ko sa daanan, paano ako nakarating dito. So yun, kanina mayroon ng aksidente na naman, dalawang Ford, siguro mga less than an hour hanggang dito, kaya medyo traffic. Kaya yun, uhusgahan natin ngayon itong pinabaon sa akin. Kasi maghugas muna ako ng kamay, mga dre, mga kanavi. Kaya ang channel ko ay Navigator, Pinoy Navigator in Canada. So ang ibig sabihin ng navigator, hindi lang mag-navigate sa lugar, but it can use sa lahat. Paano mo i-navigate ang lugar, i-navigate ang buhay, as navigator, kasi lakwachero kaya navigator. Okay, maghugas muna saglit. Doon tayo sa maghugas pak. Yan. Gusto tayo ng kamay para masarap magkamay kumain. Oh, where's the soap? Okay, meron dito. Bagay sabon nila, no? Jade. Parang ano, mahal ah. Pangalan pa lang Jade. Pero hindi yung Jade na pearl. Hindi. Jade lang ang pangalan. Tanggalin natin itong ating watch dahil baka mabasa. Sayang naman. Regalo sa akin ng aking asawa yan, kaya kailangan ingatan. Okay. Okay, let's eat. Ano oras ba? What time is it? In alas 8. Alas 8 na ng gabi. Sa Toronto ano pa lang, alas 10 na pala. Kahit kami na ng 2 hours dito sa Edmonton, Alberta. You know. Kain tayo. Alas 8 na, medyo late na, pero painit muna natin nga to habang papainit tayo para ano, pwede na yan. Okay, painit natin to para kahit paano mainit. Sarap, masarap daw. Hindi makita yung start niya.
isang phone ko para makita yung ano. Ilawan natin medyo madilim eh. Hindi makita. Kayo ba'y kumain na? Abay, kumain na kayo. Yun, oh. Nahanap ko rin. Parang maganda rin pala, ano, maglagay ng ilaw, parang ano, walang ano yan, walang filter yan. Eh, iniingatan ko tong long hair ko eh. Anong paki mo sa long hair ko? Kunwari lang yan, hindi ako marunong kumanta. Pero pag pinipilit ako sa video, okay, kumakanta rin naman. Habang pinapilit natin ang ating pizza, pabaon ng aking dating kasama. Ngayon ay mag-ikim naman tayo ng kanyang garlic sauce. Chicken wings. Okay na yan. Saglit lang kasi para mainit lang. Kain tayo. Medyo gutom at pagod kaya sinisingit lang to. Mas masarap siguro ito kanina. Kung may ninit pa. Kaso busog pa kasi ako nung dumaan ako doon eh. Sarap magkamay. Kamay na walang utensil eh. Tayo na ilaw nga. Nasisilaw ako pero magandang tingnan ng reflection no. May ilaw sa bandang dibdib para kaala mo ang puti-puti ko eh, negro ako. Tanggapin natin yan ang tunay na kulay na Pilipino kaya anumang kulay meron tayo, tanggapin natin yon. Huwag na tayong gumamit ng gluta dahil puputi, iitim ka rin. Tanggalin ko muna yung isang camera para nakikita doble yung ano eh. Hindi na yata matanggal nakaset na kasi. Ilaw, nakakasilaw din yung ilaw doon sa itaas oh. Tikman naman itong pizza. Sila ang gumagawa nito doon. Wow, kapal oh. Ano to na, satisfied na to. So far, so good. Meat lover nila. Version ng Vernas pizza. Yung ano, meat lover. Usually, kapal oh. Dami nilang ano, palaman. Yung karne oh. Nalalaglag eh. Yun lang. Nasa may tissue nila dito. Magad lang.
Pwede na yan. Sumabit eh. Thank you, Kuljit, sa pabawan mo. Pinipilit mo ko, kaya nakakaya naman tanggihan. Pag tumatanggi raw sa gasya, nabubulag eh. Kaya ayaw kong mabulag dahil mahilig ako mag-drive. Kasabihan nila yan eh, malay mo magkatotoo, mahirap na. Huwag niyo isipin na iniinggit ko kayo, pinapakita ko lang. Kaya kung hindi pa kayo kumakain, abay, kumain na rin kayo. Naputol pala yung kwento ko kanina. Kasi, iba na talaga pag nagugutom ka na eh. Kung saan takbo ng utak mo, no? Nangyayari din ba sa inyo yung ganun? Oo, huwag na kayong mahiya, aminin nyo. Normal lang yun. Na minsan, pag nagugutom ka, kung ano na naisip mo, kaya yung kwento mo, pagkakwento mo, medyo paiba-iba na rin. Huwag ka lang magkwento ng hindi totoo. Yun lang dapat. Ano pala, naalala ko. Doon sa upload ko doon sa tinulugan ko sa ano, pinag-istayan ko sa Winnipeg. Ang ganda yung kwarto na kuha ko. That's worth $123. Ang ganda. Kinunan ko rin yun. Kaso hawak-hawak ko lang yung phone. Hindi katulad doon na may ano, stand. So, habang nagkukwento ako, nasa likod ako ng camera. Ngayon, na-reveal na yung pagmumukha ko. Kaya pwede nyo na ako abangan. Abangan lang, huwag lang sasaktan ha. Dahil hindi ako palaaway. Pero pag pinilit, napipilitan. Joke lang. I'm a friendly man. Ang dami ang binigay ni Kuljit. Parang sabagay, medyo matagal-tagal na rin na hindi kami nagkita. I think 2 years ago, nung umalis siya sa company namin. Kaya pala nandito ako sa Bergeville. Kasi imimit ko yung pamangking ko. Anak siya ng pinsan ko. Yeah. Kasi yung nanay niya, yung father niya ay kapatid ng mother ko. Through Facebook lang kami nagkakilala. So, ayan, total nandito na sa Canada. At nataon naman na bakasyon ko at mag-long drive ako. Yung daan ko papuntang BC. Pero minomonitor ko pa yung BC kasi parang close yung mga major highways nila dahil sa binaharin sila. Kita mo ang panahon ngayon, di ba? Sabi na, sarap to the bone. Max yun. Ito, hindi. Tikman natin yung isang man.
Oo, parang ano nga lang, popcorn. Popcorn nga. Usually tawag natin ano, popcorn. Ganun-ganun lang. Hindi pa ako tapos sa kwentuhan natin. Naka 20 minutes na pala. 25 min. So, hindi ko na papahabain kasi alam mo pag yung nanonood pag mahaba maboboard sila. Kaya maganda yung iksian lang. At gumawa ng video na kaabang-abang. Ang purpose ko nito ng karoon ng channel, hindi para sa kumita. Hindi. Plus na lang yun kung darating man ang panahon na magkaroon ng monetization ng account na ito. Pero sa akin, ini-enjoy ko lang yung parang ano ba dito? Dinidocument ko lang yung mga pinupuntahan ko at yung mga nangyayari. Yun lang. Kaya pasalamat ako dun sa mga nag-subscribe kahit na hindi tayo nag-i-invite na mag-subscribe. Mula nung in-upload ko 2 video kasi nanood kami ng concert ng ng live concert ni magaling na singer yon sa Bisayan. Ang Sweet Note. Parang na-encourage akong laro-laro lang. Tapos na-encourage akong i-upload sa YouTube ko, gumawa ng YouTube. Kasi memories ko yun din sa nung nanood kami sa concert ng Sweet Notes. Yun, 2 video lang pinadala ko. Maraming nanonood din, nakakatuwa. Kasi hindi ko akalain na may manonood. Kasi meron ako nang in-upload doon na rin na mga short videos lang na tungkol sa trabaho. Pero yung video na yun, testing lang yun. At saka yun nga, nanonood. Tapos eventually, actually nung in-upload ko yun, hindi ako nagkakamali, 4 o 3 lang yung nakasubscribe sa akin. Yung asawa ko, yung kakilala ko, at ewan ko kasi yung isa. And then, nung in-upload ko yun na video ng live concert nila ng Sweet Note, natagdagan. Naging 48. So, salamat sa inyo. Kaya kung madaan man, kung ikaw na nanonood, kung madaan man sa wall mo to, o sa habang nanonood ka, nag-i-scroll ka, pakiusap. Kung may time ka lang, kung wala kang time, okay lang. Kung may time ka, okay din. Kung gusto nyong makapanood ng kakaiba naman. Kasi para akong storyteller. Pero yung buhay ko ang kinikwento ko. Ang nagaganap sa araw-araw. Okay, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong panonood. Kung sa tingin mo feel nyong mag-subscribe, huwag nang mag-agtubili. Pinutin na yan ang subscribe button ng Pinoy Navigator. Mga kanavi, hanggang dito na lang. Good night. Salamat sa panonood. Kung meron man kayong komento dyan, huwag lang below the belt. Pero hindi naman ako mapagpatol. Ano man ang sasabihin nyo dyan, babasahin ko lang. But don't expect me to reply or that's all. Babasahin ko. Pero yun. Okay? Mga kanavi, good night. Bye. God bless.